Purihin po ang Diyos dahil meron po muli tayong pagkakataong sambahin siya sa spirito at katotohanan. At tayo po ay nasa huling chapter na ng ating pag-aaral o nasa huling series po ng pag-aaral po natin ng temang His Name sa buwan po ng Mayo. At sa umaga pong ito ay sambahin po natin ang ating Panginoon. Atin pong basahin ang nasa Kolosas, Kabanata 3, talatang 16 hanggang sa mga sumusunod. Kolosas 3, talatang 16 hanggang sa mga sumusunod. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, ng mga himno, at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. At anumang inyong gagawin at sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umaga pong ito ay tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay sasamba sa umaga pong ito. Salamat muli sa oportunidad na meron po kami upang makaharap po sa inyo, makapakinig ng iyong mga salita, alalahanin ka sa banal na hapunan. Umawit kami at papurihan ka po namin sa pamamagitan ng mga himno, awiting espiritual, Panginoon. Dalangin po namin ang kabuuan ng gawain ito ay magdulot po ng kapurihan sa inyong pangalan. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Bilang pag-alaala po natin sa ginawa po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay inaanyayahan ko po na ang bawat isa na makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 8, talata 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ito po ang sinasabi ayon po sa salin po ng salita ng Diyos. Sapagkat alam ninyo ang biyayang pinakita ng ating Panginoon sa Kristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya rito sa mundo alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. Back in the early 14th century po ay meron pong isang kamanghamanghang pencil drawing na ginawa po si Albert Dürer, isa pong German Renaissance artist. Ito po yung tinatawag na the praying hands. And back of that picture po ay meron pong isang beautiful story of sacrifice and devotion. Si Albert po ay was very poor at sa kanya pong murang edad ay siya po ay obligadong magtrabaho. Isang araw po ay meron pong isang tao, his older brother po, na gustong tumulong sa kanya, na nagnanais din po na maging isang great artist tulad po niya. And napag-usapan po nila na ang isa sa kanila ay magtatrabaho para suportahan ang pag-aaral ng isa. His older brother po yung nagtrabaho sa minahan para masuportahan po siya sa kanyang pag-aaral. Lumipas po yung panahon, nakapagtapos na po itong si Albert. And he returned po sa kanyang village. Ang kanyang pamilya po ay nagdiwang ng isang celebration. And nakita po niya yung older brother po niya sa kanya pong pagbabalik. And sabi po niya na maaari nang mag-aral yung older brother niya at siya na yung bahala sa mga
gastusin. Pero sabi po ng older brother po niya ay hindi na niya kaya dahil ang kanyang mga kamay ay nadurog na at meron na din po siyang sakit na arthritis sa kanyang right hand. At bilang pasasalamat po doon sa sakripisyo ng kanyang older brother, ito pong si Albert drew his brother's abused hands with palms together and thin fingers stretched skyward. At ito po yung sikat na The Praying Hands. This story po reminds me na kamay po ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nagsakripisyo at ang kanyang kamay po ay naipako doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Iniwan po niya ang kalangitan, ang kanyang tahanan sa kalangitan. Bumaba sa lupa, namuhay at pagkatapos ay tingis po niya ang kahihiyan at pagdurusa sa cross that we might be redeemed. Tayo po'y magpasalamat sa pag-ibig po ng Panginoon na ipinakita po niya sa atin. Let us all pray. Maraming salamat, Panginoong Jesus, na ikaw po ay mayaman doon sa langit pero minabuti mong maging dukha dito sa mundo, alang-alang po sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit ikaw po ang nagmamayari ng lahat ng bagay ay minabuti mong may panganak sa isang sabsaman. Ikaw, Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay pero ikaw ay naging karpintero dito sa mundo. Ikaw, Panginoon, ay isang prinsipe pero ikaw ay nagkatawang tao. Isang anyo ng isang alipin. Ikaw, Panginoon, ay isang Diyos pero binaba mo po niyo po ang inyong sarili. Salamat, Panginoon, na ikaw po ay naparito sa mundo. Ikaw po ay namuhay, ikaw po ay namatay, at ikaw po ay nabuhay muli sa ikatlong araw. Salamat, Panginoon, sa pagiging masunurin sa Ama, sa kalooban ng Ama. Nang sa gayon po ay kami po ay maligtas sa kapahamakan. Thank you so much, O God, that you were rich, yet for our sake you become poor, so that by your poverty we could make us rich. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Sa iyo po ang lahat ng kadakilaan at kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Muli sa ating pag-aalala sa ating Panginoon sa umagang ito. Nais ko pong tayo ay magbulay-bulay pag-aalala po sa Kanya dito po sa isang prominent o kilalang talata sa Bagong Tipan. Ito po yung sinasabi sa Aklat ng Mateo, Mateo 20:28, Matthew 20 verse 28. Ito po yung sinasabi doon, even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Parito ang Panginoon, hindi upang pagsilbihan, hindi upang magsilbi at ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa marami. Uri ang kanyang mga salita. So, ang Panginoon po at sinasabi natin siya yung nagbayad ng ating utang as a ransom. Siya yung ransom para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Noong nakaraan pong mga buwan, so naalala po natin yung account ni Kuya Ringo, no, na biktima siya ng ransomware, isang uri ng malicious ware na ito ay ginagawa ng mga scrupulous na mga tao na mga para makasingil o makakuha ng pera, hindi lang sa individual kundi pwede sa company. I-hack niya yung account o yung system, yung hostage na to at hindi mo ito magagamit unless na ikaw ay magbayad ng kaukulang pera o isang ransom money para ito ay ma-release, magamit mo ulit. Isang uri ng hostage. So parang isang hostage din na kikidnapin yung tao at ito'y ma-release lamang sa captivity pag ikaw ay nagbayad ng ransom. Dito ang nangyari sa atin. Tayo ay hostage ng kasalanan. Biyag tayo ng kasalanan. Yung bondage of sin and need to be ransomed. Sino ang nagbayad ng ransom? Ang iba kundi ating Panginoon. Jesus Himself, siya mismo ang naging ransom o bayad sa atin upang tayo ay ma-release sa pagkakabihag ng kasalanan. Kaya siya tinatawag na ransom, kabayaran. At hindi basta-basta naging kabayaran. Mismo ang kanyang dugo ang naging kapalit nito. Mismo ang kanyang buhay. Hindi kinto o pilak ng pinambayad, kundi yung kanyang usilak na dugo. Gaya na sinasabi sa unang Pedro 1:18 hanggang 19. Ito sinasabi doon, nalalaman nyo kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanan nyo sa inyong mga minuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dunis. Ito yung ransom na binayad para sa ating kasalanan. Yung kanyang sarili, kanyang buhay, kanyang dugo na walang dungis, unblemished, walang kapintasan. Ito ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang ransom na yon, walang iba kundi ang mismong ating Panginoon Jesus. Kanyang mismong buhay ang naging bayad para ma-release tayo sa pagiging bihag ng kasalanan. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat sa aming Panginoong Jesus na nagsilbing kabayaran para sa aming mga kasalanan. Naging ransom, bayad sa aming mga pagkakasala. Kami hostage, Panginoon, ng aming kasalanan. At siya lang, Panginoon, ang may karapatan na tumubos sa amin. Sapagkat siya kailanman ay hindi nagkasala. Walang dungis ang kanyang dugo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang maging kabayaran sa aming kasalanan. Ransom para sa amin ng Diyos. Upang kami makalaya
sa pagkakabihag sa aming mga kasalanan. Karoon kami ng kapatawaran mo. Karoon kami ng tunay na kalayaan. Yan ay dahil sa iyo, Panginoon. Sa aming Panginoong Yesus na naging pambayad niya ang kanyang mismong dugo, kanyang buhay. Ang kanyang busilak na dugo, naging kabayaran ng aming kaligtasan. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Walatiin ka, nakilain ka sa iyong pamamahal. Sa pangalan lang po na ayong Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli sa atin.
Kita po natin sa balita sa mga nagdaang linggo ang pagpapalitan ng rocket missiles at pagbobomba sa pagitan po ng bayan po ng Israel at sa Gaza or ng mga Hamas. Ang gera po na ito ay hindi po lingid po sa ating kaalaman, ay matagal na pong nangyayari at hindi na po bago ito sa bayan po ng Israel. Nakita po natin sa nagdaang mga linggo ang pagpapalitan ng rocket missiles ng bayan po ng Israel, gayon din po ng Gaza or ng mga Hamas. Ang pangyayari pong ito ay hindi na po bago sa bayan po ng Israel. At ang gera po na ito ay hindi na po bago sa kanila sa pag-aagawan po ng lupa na matagal na pong pinag-aawayan ng bayan ng Israel at ng mga Muslim o mga Palestinong bayan. Makikita po natin sa kabila ng haba ng oras at panahon ng pag-aagawan po nila ng lupa, ay hindi po kayang aregluhin ng oras at panahon ang sigalot po sa dalawang bayan po na ito. Sa ating pong pagkakasala sa harap po ng ating Diyos, ito po ay napakaseryoso at naghantong po ito at nagdulot po ito ng pagkaputol ng relasyon po natin sa ating Diyos. Simula pa lamang po ng pasimulan ng Diyos ang mundo ay tila ba nagkasala na po kagad ang mga tao. At ito po ay naging dahilan sa pagkaputol po ng relasyon po natin sa ating Diyos. Ngunit kung titingnan po natin sa tagal po ng pagkakasala ng tao hanggang ngayon, ay hindi po sapat ang oras at panahon upang magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Hindi po kailanman magkakaroon ng kapatawaran sa paglipas lamang ng panahon at oras. Sabi sa Roma 5, Kabanata 5, Talatang 6, ito'y sapagkat nang tayo ay mahina pa, ay si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumilala sa Diyos. Gayun din sa sabi sa unang Juan, Kabanata 5, Talatang 20, alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin siya na totoo. Tayo ay nasa Kanya na totoo sa makatuwid ang Kanyang anak na si Jesucristo, siyang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya po sa umaga pong ito ay marapat lamang pong sambahin natin ang ating Panginoong Hesus na naparito para sa atin sa tamang oras para bayaran po ang ating pagkakasala. Si Jesus ang tunay na Diyos at siya ang buhay na walang hanggan. Panalangin po natin ang dalawang elemento sa umaga pong ito. Lumalapit po kami sa aming buhay na Diyos at nagpapasalamat po kami sa aming Panginoong Hesus. Salamat muli sa katotohanan na naparito po kami o naparito po kayo sa mundong ito, Panginoon, sa tamang oras para bayaran ng pagkakasala ng bawat isa. We are very privileged, Panginoon, na makaharap po sa inyo sa umaga pong ito. Na meron po kaming pagkakataong alalahanin kayo sa ginawa po ninyo sa krus ng Kalbaryo sa kapatawaran po sa aming mga kasalanan. Salamat sa pangako mo, Panginoon, sa pagkabuhay mo sa libingan, Panginoon. Sa umaga pong ito ay meron po kaming dalawang elemento na ginagamit upang alalahanin ang iyong mga ginawa. Ang iyong kamatayan at iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Meron po kaming tinapay at katas ng ubas sa aming harapan. Dalangin po namin na nakapagsiyasat ang bawat isa bago po namin tanggapin ang dalawang elementong ito. Dalangin po namin na ang ginagawa po namin, ang pagtanggap po namin ito ng dalawang elemento ay magsilbing pagsamba sa inyong pangalan at pag-alaala sa inyong mga pangako na iniwan po sa amin. Lahat po ng ito ay papuri at pasasalamat sa aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po nating tanggapin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon at ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo.
Good morning, church! Tayo po ay narito muli para sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na ginawa niya at patuloy na ginagawa sa ating mga buhay. Umpisan po natin ang ating pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng mga awitin. Samahan niyo po kami. Kahit po tayo nasa bahay, sa tunood, ay join sa amin. Kahit po kayo tumanda sa mga awitin na ito. Let's sing!
siya yung tunay na Diyos na ating sinasamba. Sa tunay na Diyos na wherein natutupay ang ating mga pangailangan sa pang-araw-araw, tutupay sa atin ang kalakasan, yung ating patuloy na paglakad, gabay sa bawat araw. Para po sa ating huling awit, sabi po ng awitin, sa Kanya natin ialay ang ating buhay at kalakasan. Kasi sabi niya, ito yung dapat. Sa Kanya dapat nating ialay ito. Dahil siya yung ating Diyos. Siya yung ating sinasampalatayan. Siya ang nagpisa
po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos. Nawa ay maging payak at praktikal ang kanyang salita sa ating mga buhay. Ito po ang ating mensahe. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Tayo po ay nasa huling linggo na ng ating serye na His Name Is. Kung ninanais po nating mapalapit sa Diyos, yan po yung ating theme for 2021, Drawing Closer to God. Marapat lamang po na kilalanin pa natin siya. At sa Biblia po ay maraming titulo ang ating Diyos to describe His character and nature in a particular event. Pumili po tayo sa buwan na ito at tatalakay na po ang apat dito. Ito po yung Jehovah Shammah, Jireh, Shalom, Rapha, at sa umaga pong ito ay Jehovah Nisi. His name is Jehovah Nisi, meaning the Lord is my banner. According po sa Merriam-Webster Dictionary, ang banner as a noun, sa literal sense ay a strip of cloth on which a sign is painted. And another meaning ay a name, slogan, or goal associated with a particular group or ideology. Ang synonym po ng banner ay ensign, flag, pendant, streamer, standard. Sa lahat po ng mga synonym na nabanggit ko po ng banner, naniniwala po ako na yung flag ang pinaka-familiar po tayo. Sa Tagalog po ng flag ay bandila o watawat. Yung mga pinag-uusapan po natin ay ang flag. Tinignan ko po sa Guinness, ang pinakamalaking flag sa buong mundo. Ang record po ay hawak ngayon ng Qatar since December 2013. Gano po ito kalaki? 509.97 by 199.97 meters or katumbas o yung total area po nito ay 101,978 square meters. Ito po ay 10 ektarya ng lupa. Ganyan po kalaki yung pong bandila o yung watawat po na yan. Dito po sa atin sa Pilipinas, naging headline din po noon ang Independence Flagpole dyan po sa May Luneta. Kasi po yung 150 feet po na flagpole dyan nung pinalitan ay nagkakahalaga po itong 7.8 million. Kaya marami po ang nag-react at bumatikos sa proyekto po na ito. At kamakailan din po, naging issue yung binanggit po ni Pangulong Duterte na sasakay siya ng jet ski at itatayo ang bandila ng Pilipinas sa Scarborough Shoal upang ipagtanggol ang ating soberanya. Sa ating pong pagbubulayan sa umaga pong ito, isang beses lamang po nabanggit ang Jehovah o Yahweh Nisi sa Biblia. At ito ay mababasa po natin sa Exodo 17, talatang 8 hanggang 16. Sabayan niyo po ako sa pagbasa ayon po sa salin ng ASB. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moses at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo ni na Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamaon nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Manalangin po tayo at humingi ng gabay sa Panginoon.
Aming Ama sa langit, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob po ninyo sa amin upang pagbulayan ng inyong banal na salita. Nawa po'y maunawaan namin ito at aming maisapamuhay. Alisin po ninyo ang anumang bagay sa aming isipan na maaaring makahadlang sa aming pananambahan at malayang makakilos at magturo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sabi ko nga po kanina, naniniwala kong ang bandila ang pinakanaunawaan nating sinonym ng banner. Ang bandila po ay may malaking bahagi sa kasaysayan ng ating kalayaan dito sa Pilipinas. Sa elementary pa lang po, di ba, tinuturo na yung mga naging bandila ng KKK sa pamumuno po ni Andres Bonifacio hanggang sa iniwagayway ang watawat ng Pilipinas ni General Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898 bilang sagisag ng ating kalayaan. Ang konsep po na ito ay kahit noong matandang tipan pa ay naroon na po. Yahweh Nissi, the Lord is my banner. Ito ang ipinangalan ni Moises sa altar na iyon bilang pagkilala sa ginawa ng Diyos sa kanilang panalo laban sa mga Amalekita. Ano pong naisituro sa atin ng Panginoon sa pangyayaring ito? At ano ang relevance po nito sa ating pamumuhay ngayon? Tingnan po natin ang 4 na B o letter B sa pangyayari pong ito. The battle, verses 8 to 10. The backup, verses 11 to 12. The benefit, verses 13 and 14. And the banner, verse 15. Unahin po natin the battle, verses 8 to 10. Ang context po ng ating pinagbubulayan ay katatapos lamang po ng isang himala mula sa Diyos. Sa Horeb ay dumaloy ang tubig at nagkampo po sila sa Rephidim. Sa pagtigil nila doon ay sumalakay ang mga Amalekita. First time po ito na makikipaglaban ng mga Israelita bilang isang bayan. Kung matatandaan po natin, yung mga humabol sa kanila na mga Ehipsyo ay nilunod ng Diyos sa dagat na pula. Pagpapakita ng pakikipaglaban ng Diyos sa Ehipto. Pero dito, sinalaki po sila. Sa matagal na panahon, naging alipin ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya hindi po sila sanay sa pakikipaglaban. Nagkataon pa na mga Amalekita o lahi ni Amalek ang sumalakay sa kanila. Si Amalek po ay apo ni Esau at sila'y sanay sa pakikipaglaban. Kaya kung titingnan po natin ay mahirap ipanalo ng mga Israelita ang labanan na ito. Ilang katotohanan po makikita po natin. Always be ready. Always be ready. Sa kanilang paglalakbay, lagi pong may pagsubok. At dito, sa tagpong ito ay may sumalakay. Unexpected po nila ito. Dahil lagi namang surprise ang mga kalaban kung umatake, di ba? Pero ang maganda po, nakaresponde po sina Moises bilang kanilang leader at naiplano kung anong kanilang dapat gawin. Nito lamang po naging world news ang kaguluhan sa Jerusalem at Gaza Strip. Nagsagutan o nagpalitan ng mga missile ang Hamas at Israel. Ang isang depensa nakakabilib sa Israel ay yung kanilang Iron Dome na sumasalubong ng mga missile ng kanilang kalaban. Dapat laging handa ang mga bansa upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Sa buhay spiritual ay ganoon din po tayo at pinaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo. Sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 12 ang sabi, a final word, be strong in the Lord and His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Sa buhay Kristiyano po ay hindi lamang po tayo praise and worship, kundi we are engaged in a battle. Kaya lagi po tayong maging handa. Ang kaaway natin ay umaatake ngayon, hindi po sa labas, kundi mismo sa loob ng ating mga tahanan. Kung hindi po tayo mag-iingat, masasakop po tayo ng hindi po natin nalalaman. Matatalo tayo ng hindi natin nalalaman. Bantayan po natin ang ating mga pinanonood, ating mga binabasa, ating pinakikinggan. Dahil kung ano ang mga mensahe nito, ay siyang nagiging prinsipyo po natin. Ito'y nagiging doktrina natin. Kaya huwag po tayong maging pabaya sa mga areas na ito dahil ito ay taktika ng kaaway. Pangalawa, makita po natin, the enemy's plan is always to destroy us. Walang ibang nais ang kaaway natin kundi para sa kapahamakan po natin.
Iba-iba man ang kanyang estilo, pamamaraan, pero hindi nagbabago ang kanyang goal para sa atin. John 10:10a, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. Hindi po yan nagbabago. Yan at yan ang plano ng kaaway para sa atin. May nabasa po akong quote na nagsisilbing paalala po sa atin. Nasabi po, God has a plan for your life. The enemy has a plan for your life. Be ready for both. Just be wise enough to know which one to battle and which one to embrace. Let's be wise and determine the scheme of the devil. Kaya nga po sa buhay na ito, we should always put in mind that we are not in a playground, but in the battleground. At sa isang labanan ay meron po tayong kanya-kanyang role na ginagampanan. Si Josue ang nanguna sa pakikipaglaban at may ginampan ng mahalagang papel sina Moises, Aaron at Hur bilang kanilang mga backup. At yan po yung pangalawa nating B, the backup. Sa verses 11 and 12, basahin po natin, at habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita, pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises, kaya kinuha nila Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Sa marami pong Bible commentaries, it was implied na nag-i-intercede sina Moises para sa laban po na iyon. Sila'y nananalangin para sa tagumpay ni Josue. Evidently, ang sabi ng talata ay kapag bumababa o naibababa ang kamay ni Moises, nananalo po yung mga Amalekita o ang kanilang mga kalaban. At kapag naman nakataas, ay nananalo po ang mga Israelita. Kung ipipicture po natin ito, hawak ni Moises ng dalawang kamay ang tungkod ng Diyos. Dahil kung isang kamay lang po yan, ay mari po siya magsalitan ng paghawak. Pero, ibig sabihin po nun, hindi po siya mangangalay. Pero sabi po dun, nangalay, dumating sa pagkakataon na nangalay po si Moises. At nung nangalay nga siya, naroon si Aaron at Hur na umalalay sa kanya. Hindi po natin maaaring maliitin ang ginawa nila sa labanang ito. Dahil sa pamamagitan ng simbolikal na pagtaas ng tungkod ni Moises ay nagpakita ito ng pagtulong ng Diyos sa kanyang bayan. Very popular po yung kasabihan ni Peter Parker o ni Spider-Man na with great power comes great responsibility. Pero sa pangyayari pong ito sa mga Israelita ay with prayer comes great power. With prayer comes great power. Maging sa ating iglesia, malaking bahagi po ang pananalangin. Kaya po huwag po nating baliwalayin ang ministry ng pananalangin. Isa pong pagpapala ang meron kang prayer support sa ating pong group chat sa prayer warriors natin. Na-appreciate ko po yung bawat prayers and prayer emoticons na nagsisend. At nawa nga po sana sa pag-send natin ito, tunay nating naipapanalangin o nababakapan ang bawat isa sa panalangin. Isa pa po makikita po natin ay wala pong extra sa gawain ng Panginoon. Sa pagkakataong iyon, si Josue ang mga warriors at sina Moises naman ang mga intercessors or prayer warriors. Bawat isa sa kanila ay mahalaga. Ganon din po sa atin. Kung may taga-preach, meron din taga-awit, meron din taga-pagturo, meron din suporta na sa pagbibigay, pagtulong, at ang bawat isa ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Ang mahalaga, kung saan po tayo nilagay ng Panginoon sa ngayon, ay gawin natin ng may kasipagan at kahusayan. Sa pagtutulungan po ni Josue at Moises, ay ipinakita nila ang pagtitiwala at pagsunod sa utos ng Diyos. Kung kaya makikita natin kung ano naging resulta nito, ano ang naging benefit nila sa pagtitiwala sa pagsunod sa Diyos. Yan po yung tatlo nating B, the benefit, sa verses 13, 14, and 16. Doon po sa verse 13, kaya natalo ni Josue ang mga Amalekita. It was a clear victory. Dahil sa kapangyarihan at tulong ng Diyos, natalo ng mga Israelita ang mga mandirigmang Amalekita. Hindi man naging madali ang labanan na ito, pero naging sigurado ang kanilang panalo
dahil kasama nila ang Diyos. Kaya sa buhay din pong ito, marami man po tayong mga pagsubok at labanan na makakaharap, ang magandang katotohanan po, dahil kasama natin ang Diyos, sigurado ang ating panalo. Tatlong katotohanan po mula sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." 2 Corinthians 2:14, "But thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us reveals the fragrance of the knowledge of Him in every place." At 1 John 5:4, "For whoever has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith." Salamat sa Diyos sa tagumpay na meron po tayo sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Lulubusin pa po niya ito sa Kanyang muling pagbabalik, at lahat ng kasamaan ay Kanyang lilipulin magpakailanman, kagaya ng mga Amalekita. Pagkatapos po ng kanilang panalo sa labanang ito, hindi po doon natigil o natapos, kundi gumawa si Moises ng isang altar at tinawag niya na Yahweh Nisi, Jehovah Nisi, the Lord is my banner. At yan na po yung ikaapat nating letter B, the banner, sa verse 15. Sabi po, gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay. Sa wikang Hebreo po, ang paggamit po ng mga salita dito ay nahahawig din po sa paggamit ng mga salita doon po sa pangyayari ng pagtaas ng tansong ahas ni Moises na mababasa po natin sa Numbers 21. Kaya po ito'y sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. John chapter 3 verse 14, "And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up." John 12:32, "And if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself." Hindi po nanalo ang mga Israelita sa mga Amalekita dahil sa matatapang sila, malalakas sila, o matatalino sila. Hindi rin dahil kay Moises o doon sa tungkod, kung hindi dahil ito sa Diyos mismo. Simbolo lamang po yung tungkod, ngunit ang tunay na nagbigay ng panalo sa kanila ay ang kanilang Diyos, ang ating Diyos. Naunawaan po ito ni Moises, kung kaya ito ang ipinangalan niya sa altar. The Lord is my banner. Hindi the staff of God is our banner or Joshua is our banner, kundi the Lord is my banner. Ang maganda pa po rito ay para lagi nilang maalala, gumawa nga po sila ng altar of remembrance. Kaya mapalad po tayo every Sunday, mga kapatid. Kahit virtually, ay nakakapag-Lord Supper pa rin po tayo. Sa magitan po ng dalawang emblem, ang katas ng ubas at ang tinapay, ay naalala po natin o inaalala natin, sinasariwa natin ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po sana sa susunod na linggo ay mag-join po tayo sa ating online Lord Supper via Zoom. It was a commemoration of the saving grace of God. Sa pagganap po natin na ito, ay ipinapahayag po natin sa mundo that we are His church and we are grateful for what He has done for us. The Lord is my banner. Sa akin pong pagwawakas, noong 2019 po, ginanap dito yung SEA Games o yung Southeast Asian Games. Napakasaya po natin pinanood, lalo na yung kanilang opening, yung pagpaparada, pagmamarcha ng ating mga atleta, hawak-hawak po nila ang ating bandila. At proud po tayo dahil overall champion ang Pilipinas. At sa bawat medalya na ating napapanalo, karangalan ito ng ating bansa. Sa ating buhay Kristiyano naman po, naway ganito rin po tayo. Sa bawat pakikipaglaban po natin, lagi nating hawakan ang ating bandila. The Lord is my banner. And whatever we do it for His glory. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa mga kapatid na ibahagi sa umagang ito. Sa ating online service, sa ating panambahan. At salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na siya ay sambahin sa katotohanan at sa Espiritu. Tayo po magbukas sa isang panalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kayo po nagpapasalamat sa umagang ito, sa pagkakataong binigyan po sa amin, Panginoon, na kami
yung bahagi ng iyong iglesia na tinubos mo ng iyong busilak na dugo. Salamat po, Panginoon, sa kataong ito na maibalik po namin o masuklian namin ang iyong pagmamahal sa akin, Panginoon, sa pagitan ng pag-aalala sa Panginoon para sa amin ang dalawang elemento namin pong pinagsasaluhan sa umagang nito, Diyos, ang pagpaalala sa amin, Panginoon, ng iyong busilak na pagmamahal sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga awitan, Panginoon, na nagbigay sa inyo, Diyos, ng kapurihan. At salamat din po, Panginoon, sa mensahe na amin pong pinag-aralan sa loob po ng isang buwan ang patungkol sa iyong mga pangalan. Iba't bang title mo, Panginoon. Ano man po ito, Panginoon, ng mga titulong ito, ay alam po namin, Panginoon, na mayroon isang Diyos na hindi po nagbabago, Diyos ang nakaraan, pangkasalukuyan, at Diyos ng panghabang panahon. At salamat din po, Panginoon, sa mensahero na ginamit mo sa umagang ito, kapatid na Ringo. Tuloy mo siyang paralimin, no, Diyos, sa iyong mga karunungan, upang tulingan maging blessings po siya sa amin po dito sa KKC at sa pang ministry at mga churches. Salamat, Panginoon, at patuloy mo siyang ingatan, bigyan siya ng malakas na resistensya, Panginoon, ng immune system upang hindi po siya madapuan ng anumang karamdaman na po ng COVID. Maging ang kanyang pamilya, kanyang pong mga mahal sa buhay. Kami, Panginoon, ay tulungan rin po, Panginoon, na karoon po ng proteksyon. Ikaw ang aming shield, Panginoon. Ikaw ang aming sanggalang sa anumang karamdaman na po ng karamdaman ito ng COVID-19. At tulungan din po, Panginoon, ang mga kapatid na nanlalamig. Ipuin mo po sila, O Diyos, sa kanila pong panampalataya. Ipuin po sila, Panginoon, ng panibagong init sa kanila pong magtitiwala po sa inyo, O Diyos. At ganoon din po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kapatid. Ngayon po ay dumaranas ng karamdaman ng COVID at ang mga karamdaman. Ito po ang bigay po sa kanilang kagalingan, recovery po sa mga kapatid na ngayon po ay lumabas na sa ospital o kasulak po yung nagpapagaling po sa kanilang po mga tahan. At salamat, Panginoon, sa mga bagay na hingin po sa amin, pag-ingat po sa amin sa araw-araw, at lahat po ng pagpapala niyo sa amin, Panginoon, namin po itong pinapasalamatan. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang manguna po sa amin bilang sa iglesia, sa aming tahanan, sa aming pang individual na buhay. Ikaw pong kumilos po sa amin. Ikaw maging sentro ng bawat pamilya po namin. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. At binabalik namin ang lahat ng papuri at pagkakila sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Paratingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos kay Kristo Jesus ang aking pagbati. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko rito. Binabati rin kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga nangyari rito sa palasyo ng Emperador. Naway taglayin nyo ang Espiritu, ang kagandahang loob ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y umawit ng ating doxology. Ang Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Sa Diyos ang kapurihan at luwalhati sa natapos na gawain, maraming salamat po sa inyong pagsama at patuloy na pagsuporta sa ating mga online services. Para sa iba pang impormasyon at updates, mangyari lamang pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.